Hey, what's up, crafters? What's up, mga kausok? 2 Sundays ago, we had our barbecue meetup, and one of the meats that we grilled during that event is a picanha. No? Nanggaling yung kay RSRH or from Beef Deli. No? Mas popular sila sa Beef Deli Steakhouse. So we're receiving a lot of messages. Sir, nasaan nakuha yung meat? Anong klaseng cut yun? So might as well look for another cut of picanha to show you what type of meat that we serve last barbecue meetup. Alright, so let's get the meat. Dumating si Sir Paul, oh. Ayan. So this is the picanha cut. Ayan. Ibang-iba siya kasi inalis na yung fat cap. In Asador Grilling or in Argentina or Brazil, they leave the fat cap on, no? That will protect the meat from intense fire, no? Kasi live fire nga siya. But in this case, wala na yung fat cap niya. But we still have a good amount of marbling naman in between the fiber ng meat. Yan, so ito yung lulutuin namin at iihawin namin Sir Paul ngayon. Isa sa mga distinction ng picanha cut, it's parang parang triangular in shape, no, yung cut niya. It's found on top sirloin, no. Sabi nung iba nung nagre-research ako, bakit daw tender yung picanha? Sabi nila dahil daw kakakuryente daw dun sa part na yon ng baka, lumambot na yung part or naging tender na yung part na yon. But anyway, isa sa malaking factor bakit malambot is because of the way it is sliced and grilled and then served, no? Malaking bagay yung cutting the meat along the grain, against the grain, and then to have a final product na tender and juicy. Ito yung ating picanha, so we'll just have to trim a little bit, no? Yung mga makakapal lang na, yung mga silver skin lang, no? So this is the, yan na, parang triangular in shape siya. Pag nasa kabila siya, or kahit dito na siguro, wala naman ng fat cap, makikita mo yung grain niya pag ganun. Pag ganyan yung grain niya. So, yun yung susundan natin. We will do a steak cut for the for this picanha for today's video. Ngayon, ang kukunin natin is about mga 2 inches nung 1.5 to 2 inches. 2 inches ng picanha. Ayan. So pag ganyan ang mangyayaring cut sa kanya, along the grain, para pag nalutong na siya, pag nag-grill na natin siya, the final cut will be against the grain. It will be easier for you to eat and consume, no? And chew. Ayan. So, huwag na kayo gumawa ng metro. Para sa hati nyo, tansyahin nyo na lang. Ay, magaling magandang maghiwa talaga to. Ayan. Decent marbling. This is choice grade. Choice grade. Ayan. Ito, mga less na to eh. Mga less tender na pero mukhang malambot pa rin naman. So, also remember, Ayan. the edge are much tougher than the middle part. So, this will be the Most tender. Yeah, yan yung pinaka-tender. Yung gitnang part, no? Pero, okay pa din naman to. Yeah. Nasa na lang yan. Much more flavorful than ribeye. Medyo chilled pa yun. So, muna natin. Hayaan muna natin siyang magto habang nagpapaapoy tayo. We can Then, season it now. we will apply some salt. Ayan. Be generous with the salt. Yes. It's thick cut. So, it will take... Tsaka pagka ginigrill mo siya, nasa apoy na siya at nasa parilya na siya, nawawala din. Most of the salt will fall off the grain. Oo, nawawala. Kung magtatanong kayo, ano yung mga gagamitin nating pang season, picanha is pretty straightforward no? Even in Brazil and Argentina, they only use salt and salt alone, no? Mostly. I think that's okay. So ito, lamb charcoal. We're using butane torch. Meron din tayong LPG torch.
Pag wala kayong parehas, meron naman kayong uling starter from Barrel Pro. Also a good option to start up fire. Mabilis lang din, no? Siguro you just have to leave it for about 15-20 minutes, then full ember na siya. Para siyang pitchel, isasalin mo na lang yung embers doon sa loob ng griller, no? We're using live fire griller. Ito yung parang pinaka maliit, the smallest Santa Maria grill that we have. That's why we call it Santa Maria Light or live fire grill. Nadalan tayo ni Eurospice ng beechwood. Ayan, no? Beechwood. Haluan natin. Dapat to binababad sa tubig, eh, no? Beechwood wood chips. Saroy? Let's go, guys! Konting asin. We also have rib eye, guys. Season lang natin. Nice, oh. Rib eye. Wala tayong space. Tapal ng taba niya, pero maganda yung marble nung ano. So, basically, ganyan lang. Ganyan lang gagawin natin. Yeah? This is About 1.5 lang. ganito eh. Pero sige, okay na. Sakto na yan. Okay na yan. Sige. Baka naman. Baka naman. Meron itong na mahaba. We can Meron use din, the fat. Meron tayong, usually salt and pepper. Meron tayong pre-mix na rub. Ito ay salt, pepper, and garlic. Kunin lang natin yung sa gilid. Tingin ko, dagdagan natin ng salt. Makapal eh. Sir Paul. No? Salt? Dagdagan natin ng Yeah. salt, no? Mas Yeah. maraming salt, no? Makapal eh. Ang gamit po nating salt ay rock salt. May mga soft drinks dito. Talaga to. Aray! Hindi po to sponsored. Ayan, so we have picanha ready and rib eye ready. Dapat ano lang talaga, picanha lang i-grill namin tsaka rib eye steak. No? Para napakita natin yung picanha. Pero siyempre, kakainin din natin. So, might as well have mga sides natin, no? Ayan. Galing yung cast iron pa, no? Non-stick. Mami tayo ng trimming from rib eye. Anong klaseng mushroom yan, Sir Paul? King oyster mushroom. King oyster mushroom. If I remember correctly, maitake. Maitake. Olive oil, salt. May pepper doon. Ayun, so may... Gano'n na. Yan, mix na yan. Yeah, ito yung tutusok natin sa thickest part ng meat. Then magbabato siya ng signal temperature doon sa phone. And then malalaman natin ang internal temp ng karne using this meat probe. Lamp charcoal. Madoy, mga timing ah. Parang magsasoli. Soli ko lang po yung walis nyo. Madoy. Ha? Sir, may dala akong mesa, sir.
Ito na yung pikanya natin. So direct ano lang siya. Sasabay natin yung ating rib eye. Pero dito lang muna sa cooler zone. Parang radiant heat lang yung magluluto sa kanya ng parang slow grilling lang. Up to temp muna siya. Up to temp lang muna. Mamaya na natin siya i-sear para lang magkaroon ng magandang char. Yan. So, kaya nakahiwalay yung baga, itong area na to. So, meron tayong 2 zones. Actually, 3 siya talaga eh. Kaso maliit yung grill natin. Dapat at least 3 zones siya. Now, hot, then yung medium, and then a colder zone. Para magpantay siya, Mhm. yung kasabihan na you only flip once is meat busted. Mm-mm. Para maging even yung cooking, flip at least per minute. It's okay if you flip it more often para Then magpantay. isa lang. Yeah. And also, you can monitor the sear. Yun. Pero ang target natin, 115, 120. So narinig niyo, instead of flipping once, okay then to flip frequently. Mas mamamonitor mo yung doneness ng picanha or any other steak, no? Yan. Masarap po ang dinner natin ngayon. Buksan natin to. Sarado. Kailangan masir na natin ako. Sir Paul is a meat fan, steak fan. Bakit naman hindi? Kasi ang dali lang, Di ba? Yan na. Oh, sarap na naman, tights. Alright, so doon sa ating temp 115, yan, lapit na yan, no? Pag pinull out yan ng 120, may carry over pa. So, 3, 4, 5, 125, ano na siya? Good na siya, good. Sear ng ating riba. So, nasa medium rare to medium na siya, no? Medium rare. Alright guys, so ito na yung mga pikanya natin. So constant flipping ang ginawa ni Sir Paul. Yan, so i-rest lang siya. Pinull out siya ng 120. Ano pa, may carry over pa yan. So i-rest lang natin ng konti. Ito naman yung ating ribeye, no? Kapal kanina niyan, di ba? Nag-shrink na siya, no? So yun yung fiber, yung karne na nag-ano siya. Nagiging tensed dahil sa init. Nabanggit din kanina ni Sir Paul, yung Maillard reaction, no? That's the reaction of the meat sa apoy. And then yung oil niya, yung smoke. Temp 120. Okay, good. So nasa 120 na rin yung ating ribeye steak. Yan. So personally, for me, 125. 125. So, pagka-rest, 125 na siya, medium rare. Okay. Pero it depends din yan sa actual heat ng grill. Kung gaano kainit yung... Yung iba tinataas nila, slow grilling, no? Medyo Okay, 122. So 122 guys, 122 na yung ribeye natin. So ito yung magiging sides natin. Konting charge siya, may konting Meron pa tayong dito, sir. Oh guys, 125 na yan for sure. Oh, 125. Impunto, apuan, on point. Okay guys, ayan. Okay, re-rest lang natin siya for a bit. Ito po ay cooked in purified water. Sana spring water para mas masarap kaso wala tayong spring dito eh. Meron lang tayong baha. Ngiti mo sila. Guys, hindi kayo nagpunta. Ay, naku, tumalon mo. Buhay pa po yung patatas. Buhay pa yung patatas. Buti nasa po natin, guys. Ayan po ang reflexes ng
15 years old. Yan, okay. Sour cream. Huwag niyo kung isipin tumatanda ng restaurant. Ito. Sarap nito. Yun. Naku po. Loaded potato. Oh, Ido. Baked Ido. Ang init, pre. Hindi kaya nung ano. Pat. Alright. Dito pa lang ba? Panalo na paano pa steak, man. Frequently. Ayan o. Yan, no? Itong ba yan? Itong ba yan? Yan ang sasabi ko. Papanipis. So, lumigis. Di ba? Yan, no? Sarap po, no? Yan, kasi. Alam mo, potato. Grabe, kung ganito yung platter sa ano. Alright. Okay. Yan, no? Okay, guys. So, ito na po yung ginawa ni Sir Paul. Natin, ayan. So, we have baked potato or boiled. Boiled potato. Tapos grilled. Loaded potato na lang, ayan. And then grilled marbled potato. And king oyster mushroom. King oyster mushroom. Then picanha steaks and ribeye. Ribeye steak. Tinarget lang natin dito is 120 and we let it cooked until 125. So medyo mas lean siya doon sa ribeye. So okay na 120 lang siya. Pero itong ribeye, niluto natin siya hanggang 125 and then rested to temp na 132 to 135. Ayan, so 5 to 10 minutes na rested siya. And then we have grilled marbled potato, loaded potato rin, no? With sour cream, chives, and bacon bits. And then, king oyster, tama ba? Yes, No? king oyster mushroom. King oyster mushroom, yo. First time ko rin itong, wala akong nakaano nito, ha? King oyster mushrooms. Yan, ginrill natin siya, olive oil, salt lang yan. And then, yeah, that's it. So, hope you learned something. So, that's the picanha. It's very scarce, medyo mahirap hanapin. Pero once you get it, soon RSRH and Beef Deli will have more supply. Medyo na-delay lang daw. And then, of course, yung mga kaibigan natin from Alternatives Food Corporation, from PYC, from Barrel Pro Plus. Ayan. Thy Meat Be Done, Sir Arfie, anyway, Sir Bon, baka may makalimutan ako. So, mga sellers natin from the community. Ayan, so, try nyo hanapin. Pero yung ribeye definitely madaling hanapin compared sa picanha. No? More common. Alright, so enjoy. Bon appetit. Hope you learned something. Kain tayo. Bye. Hanggang sa susunod. And smoke on! Hindi ba sanay? Si Rani, sanay na sanay dun eh. Smoke on!